Ngayon po umaga, ang ating pong talata ngayon ay nasa Philippians chapter 2, verse 16 to 18. Ano ho? Ang sabi ng Bible dyan, yung ating strengthening the grief. Yan ang ating lesson ngayong umaga. Kasi po, ito ang tema ng ating anniversary. And walang nag-discuss niyan, wala tayong inimbitahan, tayo-tayo lang yan. At hindi lang basta na idaos, talagang the best yung ating ginawa. What the Bible says, holding forth the word of life. Nakita niyo po yung word of God, ang term ng Bible, word of life. Di ba? Salita ng buhay. Oho. That I may rejoice in the days of Christ, that I may have not run in vain, neither labor in vain. Maglilingkod na rin lang tayo, dapat meron ng reward. Dapat may value. Di ba? Nakalimutan ko nga i-prepare. Kakanta sana ako eh. Yung ano, yan lang, wag na muna. Okay? Yung I will not offer anything that cost me nothing. Wag na muna. Nawala sa isip ko, hindi sabihin, hindi kalooban ng Panginoon. 17. Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of our faith, I joy and rejoice with you all. 18. For the same cause, also do we joy and rejoice with me. James chapter 4, verse 14 to 15. This is what the Bible says. Whereas, ye know not what shall be on tomorrow. Hindi nyo alam kung ano pwedeng mangyari bukas. Amen? Hindi nyo alam yan. Malakas kayo, possible na wala kayong lakas bukas. Ganun lang po yan. Wala kayong pera ngayon, possible na bukas full pack ang bulsa nyo. Sana ganun. Aha, okay? For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Pambira ang buhay natin, sabi ng Bible, para lang usok. Singaw. Ikaw ay singaw. Ha? Imagine mo yan. Nagagalit tayo, singaw ka lang. Ayan. 15. For that ye ought to say, ito ang dapat, if the Lord's will, we shall live and do this or that. So, ang title po ng ating message ng Panginoon, Strengthening the Grief. Tayo po'y manalangin, Lord, pagpalain niyo po ang umagang ito, palain niyo ang inyong mensahe, ang mensahero, at ang makikinig nito. Pagpalain niyo po dito at sa abroad, listening, sa bahay, ingatan niyo po kami, pagpalain ng bawat isa. Hinihingi po namin, Panginoon, ang awat biyaya ng Banal na Espiritu para maunawaan namin ito. Patawad po sa aming mga kasalanan, ingatan niyo po kami, tihanda ang aming mga puso, at matuto kami sa inyong salita. Ito po aming dalangin sa inyo, in Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po kayo mo po. Now, bakit po strengthening the grief yung ating tema sa ating anniversary? Sapagkat tayo po bilang mananampalataya, kahit saang parte ng buhay, sa pag-aasawa, sa pagninegosyo, saan man, lahat tayo'y kumakapit. Sabi nga ng iba, kahit sa patalim, kumakapit eh. Pero there are times na tayo po'y nakakabitaw. Kasi napapagod tayo eh. Tama po ba ako? Amen? Kumapit ka kaya nakagadito ka, tapos nakalambitin ka. Darating ang panahon, mapapagod kayo. Yun nga lang, nagbibisikleta ka eh. Yung nakatungo ka, ang tagal, ang sakit sa likod eh. Nagmumotor kayo, ang sakit. So, there are times in your life, even may trabaho, nakakapagod, nakakabitaw. Walang trabaho, kapagod. Kala nyo ba, nakakapagod din na walang trabaho? Alam nyo po ba nakakapagod din ang tumunganga sa bahay, lalo na kung kayo sanay na laging wala sa bahay? Nakukuha nyo? Oo, nakakapagod yan. At darating ang panahon, especially dito sa church, pag hindi kayo humawak ng mabuti, magagaya po kayo sa iba na dati-rati nandoon, ngayon ay wala na. Dati-rati tapat, ngayon ay hindi na. Dati-rati aktibo, ngayon hindi na. Bakit? Naglolosen yung kanyang paghawak. Dati excited magsimba, ngayon
Hindi na. May mga hahatak sa inyo pababa habang kayo nakahawak. May mga kahinaan na magbibigay sa inyo ng dahilan para kayo bumitaw o maglusen ang inyong pananampalataya. Pero alam niyo po, pakita po sa inyo ang video ng isang tao, parang ganyan tayo, parang Kristiyano, umaakyat tayo, pag wala ho kayong hawak na matindi or protection, ito ang possible na mangyari sa inyo. Paki-play. Possible na maging ganyan kayo. Amen. Ulitin mo, Brad. Maakyat kayo, aktibo kayo, faithful kayo, parang ganyan. Paki-play ulit. Buti, ilog ang binagsakan. O hindi, patay. Pero tingnan niyo po, iba ho, ang isang possible na mangyari sa inyo, na kayo mahulog din, pero kayo mayroong protection. Next video, please. Yan, pinipilit niyong kumapit. Oh, hindi kayo nagtuloy-tuloy. Bakit? Anong kaibahan? May protection kayo, may nakatali sa inyo. May harness na tinatawag. Saan kayo dyan? Ay darating ang panahon. Along the way of your life, manghihina kayo. Either yung kinakapitan ninyo'y bumitaw o kayo mismo ang makabitaw. Pero iba po yung kayo ay mayroong protection. Iba po yung kayo'y may nakahawak sa inyo. Although sabi ng Bible, hahawakan niya tayo. Pero possible po mga kapatid, na kayo'y Kristiyanong hindi ganong katatag at katibay. Kaya kita nyo, pag dumating ang problema, ayan. Ano nangyayari? Tatagal lang kayo sa simbahan. Kaya ang pagiging member ho, hindi lang patagalan. Hindi patagalan. Possible na dito na kayo lumaki, pero wala. Bagsak, totally, wala. Kaya nga po patatagan, dapat i-goal ninyo. Bawat anniversary, nandito kayo. Huwag lamang pag-anniversary lang. Bira, pastor, sunod na anniversary uli ako. Tindi mo naman, pag gano'n. Nakukanin niya? Paano natin, ang pag-uusapan natin, paano tayo mananatiling nakahawak? At kung bumagsak, ay makapagpapatuloy. Ito po ang mga harness, kumbaga, of our faith. Okay? Isa-isahin natin. Una, outline number 1, tingnan natin. Alam niyo po mga kapatid, the hardest part of maintaining the grief, may mahirap po yan. It's because, mga kapatid, we don't align sometimes our lives to God's will and wisdom. Hindi naka-align. Ang pinakamahirap pong i-maintain na Kristiyanong buhay ay yung hindi tayo nakaayon. Hindi tayo lumalakad ayon sa wisdom ng Panginoon. Ayon po sa utos, prinsipyo ng Diyos at ng Kanyang salita. Kasi marami pong bubulong sa ating utak eh. Isa-isahin natin. Number 1. Ano yan? Next. Okay? Ang sabi ng Bible, nauna yata ito, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Alam niyo po, mga kapatid, ang tinuturo ng Bible, ang bawat isa sa atin, kung wala kayong wisdom. Pag sinabing wisdom, ito po yung kakayanan na mag-isip ng tama, hindi lang sa iyong pananaw, kasi sabi ng Bible, there is a way that seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death.
Mayroon kang pananaw, may mga bulong ang kapitbahay, may mga bulong ang ka-churchmate, may mga bulong ang ka-worksmate, may mga bulong ang ating mga friends na tila tama. At susundan natin sila, pero yun pala, ang daan na yun ay papunta sa kapahamakan at mali. Kaya nga sabi ko sa inyo, paglilingkod, hindi barkadahan yan. Wala na rin akong barkada rito sa church, wala na rin, aalis na rin ako. Hindi ganun. Hindi yan barkadahan. Individual yan. Kasi pagdating naman sa langit, individual ang pananagutan natin eh. So, ano po? Next. Many people decide what they are going to do in life based on what? On the pay scale. Sweldo. Pinagkakakitaan rather than asking God's will. Tama, mali? Amen? Ang bilis nating magdesisyon sa isang bagay na nakadepende sa ating kinikita. Tama-tama, sweldo ko ngayon, 40,000. Pwede na akong kumuha ng bahay. Saan? Sa 13 Martires. Baka meron dito ha. 10 lang to. Kasi mas mura doon. Tanong, kasi nga laki na sweldo eh. 11,000, pwede na, monthly. Tanungin kita ngayon, pag wala kang wisdom, meron ka pa nga makukuha doon eh, 2,600, 3,600 na bahay. Amen? Mahal kasi sa dasma. Ang challenge is this, if you have a wisdom coming from above, ang inyong desisyon ay hindi sa pay scale lang, sa sweldo o pinagkakakitaan. Ang titingnan nyo rin, ito ba'y magiging dahilan ng layo ko sa simbahan ko ng aking hindi pagiging tapat sa Panginoon? Kukuha kayo ng trabaho, magpe-pray kayo. Titingnan nyo, hindi lang kayo laki ng sweldo. Wala namang masama doon eh, kasi kailangan natin ng malaking sweldo. But the challenge is it na mapapabayaan ko ba ang Panginoon pag kinuha ko itong trabaho na to? Kasi at the end of the day, kung kayo po'y Kristiyano, mga kapatid, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lang. Possible na mayroon kayong malaking sweldo, pero wasak ang pamilya ninyo. Possible na kayo malaki ang sweldo, pero malayo kayo sa Diyos at wala kayong mabuti at matatag na accomplishment sa buhay. Kaya minsan, ano nangyayari? Malaki nga sweldo mo, tingnan mo nangyari sa anak mo. Malaki nga sweldo mo, pero tingnan mo nangyari sa relasyon nyo. Tingnan mo nangyari sa sarili mo. Kasi minsan, tayo po ay nagdidesisyon ayon doon sa pera. Ang dali natin magdesisyon. Kuha-kuha ako ng sasakyan kasi kaya ko naman ang sweldo ko. Kung kukuha ka ng sasakyan, saan mo gagamitin yung sasakyan? Baka Sunday na Sunday, nasa beach ka. Nakuha nyo? Amen. Baka Sunday na Sunday, nagtitripping ka. Babantayan po ninyo yun. Kasi kung kayo ay gagawa ng isang bagay, hihingi kayo ng wisdom sa Panginoon. Hihingi kayo ng tulong sa Kanya. Bakit? Sapagkat possible na meron kang ang pinansyal, pero mas malungkot ka kaysa dati na wala kang pera. Mas mabigat yung daladala mong problema ngayon na may pera ka kaysa nung wala. Dati pera lang problema mo. Nakakuha nyo? Possible yun eh. Kaya nga sabi ng Bible, kung gagawa kayo ng isang bagay, hingi kayo ng wisdom. Hingi kayo kasi ang wisdom is the capacity to think the present and to the future result of your life. Don't just decide according to the present situation. Why? Because yung decision mo ngayon will affect to your future. Do you hear me? Amen? Makaka-apekto yan. Hindi mo pa pwede sabihin hindi, sapagkat that's the principle of sowing and reaping. If you sow in tears, sabi ng Biblia, ano sabi?
mag-aani ka rin na in tears do sa dulo. And sometimes we don't believe that. Why? Because we decide according to the pay scale, according to our sweldo, pinagkakakitaan rather than God's will. Kristiyano ka eh. Kahit nga unbeliever, nagsasuffer dyan eh. Tingnan na natin sila. Salaminin na natin sila na hindi po bawal yumaman, hindi mo sama magkakotse, hindi mo sama magkabahay, hindi mo sama mag-asawa, hindi mo sama gawin ang ibig mo. But the challenge is, ito ba ay magiging dahilan para maging masaya ako at ang aking Panginoon? If not, then God will direct your ways, your decision. Diyan tayo nakadepende minsan sa kita. Hindi tayo nakadepende sa kalooban ng Diyos. Kaya minsan kahit sala, okay lang kasi di ba? Say amen. Minsan tinatalo pa tayo ng kulto eh. Pag nag-apply ng trabaho, anong tanong natin? May pasok po ba ng linggo? Kanya? Sabing, meron po. Ay, pasensya po kayo, ma'am. Talagang ginagawa ng kulto yan. Bakit ba? Ano ka ba? Ganito po kasi ako eh. O bakit pag sa trabaho ninyo, bakit pag sa pamilya nyo nagagawa niya? Kayo po ba eh? Oh. Nakuha nyo? Kasi nga, minsan tinatanong ko kayo, anniversary natin, ano sabi ko sa inyo? 1 taon pa yan bago mangyari. Tanungin ko po kayo, yung bang day off ninyo, na day off ninyo na, isasama nyo na po ba yung day off na isa na yun para sa anniversary natin? That's one. Simple-simple yan. Kaya yung iba hindi nakadalo o hindi makaka-attend ng anibersaryo o iba special occasion ng church natin kasi hindi nyo kayang i-give up. Pero tanungin ko kayo, pag nagkasakit ang tatay nyo, nagkaproblema ang pamilya ninyo, bakit nagagawa nyo mag-file ng day off? Ba't nakakatawag kayo? Challenge, masama ba yon? Wala. Pero ang tanong, may wisdom ka ba na pagdating pag sa Panginoon, nagagawa mo rin ba yon? Amen? Dapat pareho. Kung kaya mo yung gawin sa trabaho, kung kaya mong gawin yun sa anak mo, kung kaya mong gawin yun sa magulang mo, na pag may nagkasakit, yung tatay, nanay mo, kapatid mo, automatic, nagpapail ka ng leave, 1 linggo, nakaka-adjust ka, nakakahanap ka agad ng flight, nakakapag-book ka agad sa saan-saan. Pagdating sa Panginoon, sana nagagawa mo rin yun. Number 2, somebody says, ito po ang iba, Lord, I will do anything you want as long as it's what I want. Naintindihan niyo yan sa Tagalog? Lord, gagawin ko ang ibig niyo as long as ayon yun sa ibig ko. Pag hindi, pasensya Lord, pasensyahan tayo. Kaya, tayo ang nasusunod sa buhay natin, hindi ang Panginoon. Kaya kita nyo, isang araw, iiyak-iyak kayo. Bakit nangyayari sa buhay namin itong ganitong bagay? Bakit ganitong nangyayari sa mga anak natin? Bakit nangyayari ito sa mga apo natin? Sampul. Bigyan ko na lang kayo ng sampul. Mga anak ninyo, ano nangyari? Nagkaanak, may mga apo kayo. Dito sa church, sinuturuan natin sila ng tamang ugali, tamang ganito. Subukan mo ilayo yan sa Panginoon. Paglakihan niya, mga balahura yan. Alam nyo, ako ang head ng pagtuturo ng Cavite nung nakaraan. Talagang, alam nyo kung anong lesson na na-timing sa akin? Morality. Lesson namin about morality kasi may given na pong lesson throughout the year. Na-tsempuhan ko sa akin morality. Sabi ko, alam niyo tayong mga tao, dalawa ang morality natin na sinusundan, humanistic at saka godly. Walang bumibira sa kanila. Binira ko sa mga pulis, mga espos. Sabi ko, tingnan ninyo, number 1, same-sex marriage. Tahimik lahat.
Sabi ko, kayong mga pulis na nagpapatupad ng batas, almost pinapayagan na. Kasi pinayagan ng papa yan eh. Na ang babae at babae ay mag-asawa. Tanungin ko kayo, pwede ba yan? Sa tao, pwede na. Binasa ko ngayon sa kanila, Romans chapter 1. Sabi sa akin nung pinaka-head si Pastor Malabanan talaga, bagay sa kanya yung apelyido niya. Fighters. Kailan mo sila sasawayin? Okay lang ba na lagi mo silang iduduyan? O sabi ko kayo, mga pulis, isang araw, pag kayo mga nagritero, kilala kayo, tatakbo kayo. Nano, tingnan mo si Magalong, mayor ng Baguio. Tingnan mo yung ating Chief PNP ngayon, tatakbong congressman ng Quezon. Tingnan mo si Mo Oplaska, tatakbo ngayon na party list, congressman. Kung hindi natin naturuan yan, bakit tayo nagkakaroon ng mga batas ng same-sex marriage? Bakit tayo nagkabatas na bawal mamalo ang bata at disiplinahin ng mga anak? Bakit? Kasi yung mga lawyer natin ngayon, ang mga nandyan ngayon ay mga taong walang takot sa Diyos. Sinabi ko sa kanila yan. Kita nyo pagkatapos ng aming MBK, walang nagbibiruan, tahimik lahat. Sige po, mag-break room tayo. Break room na. Nung nag-breakout room kami, di kami na lang yun. Si Sespo, ganto. Wala na. Sabi niya, puri na lang po tayo, Pastor. Kita mo, parang mga lantang gulay. Bakit? Kailangan mo pitikin sila eh. Bakit? Sabi ko, kayo mga pastor, pag hindi tayo tumayo at nagturo ng tama, mga membro natin, isang araw, hindi natin alam sila magiging mga mayor, gobernador. Di ba? Kung hihilihin natin lagi ang mga yan. Di alam nila, pagbaptis ang nagturo. Kasi halo-halo kami, may pastura. Pasalamat sila, hindi napatsyempo sa akin yung panawagan ng Diyos, diyari sila. You got the point? Dasmariñas Antaya kasi po all over the Cavite, pag weekly yan, every Friday, Antaya naman, Bacoor. So yung Bacoor ng Hepe ng Bacoor, masasalita, welcome remarks, yung Sespo, ang siyang magiging MC, ang magte-testimony, yung 2 pulis na pwedeng mag-blessing report, tapos may isang pastor na magtuturo. Ganun yun, weekly. Buong Cavite province yun, kasama si Sespo sa Karami, at saka si Respo ng region. 4A yun, buong 4A. Kailangan mo magturo. Kasi minsan, Lord, as long as gusto ko yan, gagawin ko yan. Lord, nag-Lord ka pa. Lord, gagawin ko yan kung gusto ko. May mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Diyos na ayaw mo. Hindi ko gagawin yan, Lord. Ayaw ko yan eh. Ayun. Nakuha niya? Next. Outline number 2. Ito naman ay isa pang problema natin. Kaya pinag-usapan po natin, papaano tayo hahawak ng matindi. Manalangin kayong pagdating ng susunod nating anniversary, andito pa rin kayo. At matatag. At matibay. Say amen. Mag-amen kayo. Amen. Matatag. Matibay. Hindi tayo magsisiraan. Si pastor, hindi perfecto. Tingin yung height ko na nga lang eh. Defective na eh. Sabi ko sa inyo, punta ako ng Australia eh. Alam niyo naman mga Australiano, ang tatangkad, pasok ako ng CR, di ko abot. Diba, kayo mga lalaki, di ba, diba, yung lalaki, ang CR na lalaki, mayroong parang bowl na nakatayo. Urinal. Hanap ako. Sabi ko dun sa gwardiya na Australiano, do you have a children's CR here? Sabi niya, what? Sabi get 1 chair.
Pero pwede kang mag-excel kahit yung height mo hindi ganun substandard. Oh, punta ako dyan sa Dasma Police. Tanungin ko kayo, sino dyan ngayon? Pagdating mo dyan, ako pinakamaliit. Good morning po, Pastor. Good morning po, Bishop. Nandito na pala yung aming Ambassador of Heaven. Pinagkape nyo na ba yan? Kahapon, tinawagan ko si Konsyal Ake. Yung head ng konsyal ng bayan, ni Mayor. Sabi ko, Konsyal Ake, ako may gustong sabihin sa iyo eh. Sabi ko, pwede ko bang makausap yung ating TMU? Kinuha ko yung number. Bakit po, Pastor? Sa akin mo na lang sabihin kung positive, negative. Sabi ko, kung kailan mayroong traffic management, may mga traffic enforcer, saka nagtatraffic? Ganun ba, Pastor? Pakisabihan mo nga, hindi ata marunong. Sige po, Pastor, makakarating. Tinawagan ko ulit pag uwi ko. Sabi ko, imagine mo dito sa paliparan. Laging traffic. Pero alam namin pag walang traffic enforcer, maganda ang flow. Kahit saan. Sige po, Pastor, sasabihin ko sa meeting kay Mayor. Siguro kung sabihin pangalan ko. Kaya kung sarake, tayo ang magiging representative ng Advisory Council sa Quezon City. Pastor, alam mo namang matanda na ako. Ikaw na lang. Sabi ko, hindi ako pupunta pag di ka pumunta. Pastor ninyo, kalit-liit. Ano siya yun? Mga kapatid, we are sometimes stubborn to do God's leading. You know why? Next. Bakit? Do we have a pretty good idea of God's will for your lives? Now, tanong, bakit tayo stubborn? Ano ba sa Tagalog stubborn? Bantulot. Nag-aalinlangan. Gustong gawin pero ayaw. Gustong gawin pero hindi niya kayang magawa. Stubborn. Tamad. Tinatamad ako eh. Gusto ko sumama kaya lang tamad ako eh. Gusto ko pero ayaw ko. Parang yung sabi ni Manny, itataas ko ang increase. Sabi ng mga attorney, pambihira naman, paano pag ito pag naging pangulo ng ating bansa? Itataas ko ang increase. Di ba parehas yun? Alam niyo, pag si Manny naging pangulo, parang si Erap yan, lulukuhin yung mga English niyan. Sabi nila, alam niyo bakit si Erap lagi meron dito sa kaliwa? Hindi niya alam kung alin ang kanan at kaliwa. Lulukuhin niya pag yan naging pangulo. Tingin ko hindi magiging pangulo yan. Kasi hindi ako bubuto. Magaling si Manny boksingero. Buto ako ron. Nakanya? Pero hindi siya magiging magaling na legislator kahit pa sinasabing Kristiyano siya. Paglalaruan lang yan ng mga taong nasa paligid niya na hindi makadiyos. Sabi ng Bible, paligiran mo ang sarili mo ng mga taong makadiyos. Ang mga nasa paligid niya, yung mga taong sabongero, taong wedding lord, at kung sino-sino. Anong mangyayari sa bansa natin? With money, no problem with me. Hindi naman siya nag-aral ng batas eh. Sabi ko nga sa kanya, sana, wag mo na siyang kumandidatong presidente, mga 2 years pa, tapos mag-migrate siya ng Amerika, tapos doon siya tumira, di gagaling siya sa English. Di ba ganon? Kasi puro English ang kausap mo. Tingnan niyo ako, 1.5 month ako sa Canada, ay wala akong makausap, pati bata, pupuntahan kami sa kwarto na, Pastor! Pasta! Pasta na ako tuloy. Ayaw daw pasta. At least, pag uwi mo dito, islang ka. Di pwede ka na magpangulo. Kasi, haharap ka sa international community. Lalabang ka dyan sa mga tao na yan, tapos hindi ka... Di ba? Listening? Mahirap. Saka na lang, hindi pa napapanahon. Si Isko, hindi pa rin.
Hindi pa. Artista lang. Na? Ako niya? Isko? Wala. Ano lang yan? Media lang yan. Pero hindi pa. Sino? Si Lini Robredo? Wala rin. Parang ayaw kong bumuto ng Pangulo. Oo. Okay? So sometimes we are stubborn. Tamad tayo. Wala tayong lakas. Bakit? Next. Andiyan po ba kayo? Because God's will sometimes, hey, listen. Andiyan ba kayo? Say amen. Alam niyo bakit? God's will sometimes is so-called unpleasant experience in life. Makatinig na po ba kayo ng taong, ba't kaya kung kailan ako nag-tithes, saka ako nahirapan ng pera? Natinig niyo yan? Ba't kaya kung kailan ako nag-church, saka ako nagkasakit? Abay, nasisi pa yung pag-church. Ba't kaya kung kailan ako nag-church, saka nagkaroon ako ng ganitong problema? Nadinig niyo yan? Ang daming beses ko na hong nadinig yan. Pastor, lalapit pa sa akin yung kala ko ang ganda. Pastor, ba't kaya ganun ang maging Kristiyano? Pag nagtapat ka, ang daming problema. Sabi ko, ano pong ibig sabihin nyo? Nung hindi ho ba kayo tapat, wala kayong problema? Kung yung pagtatapat ay pagdami ng problema, talagang mahirap nga. Pero hindi po yun ang totoo. Kaya ka dumadami ang problema pag nagtatapat kasi gusto mong gawin ang kalooban ng Diyos, nakikita mo yung maraming hadlang kasi nasa tama ka ng dumadaan. Pero yung pa rin yun eh. Say amen. Nakikita mo na lang dati kasi dati, ayon ka sa agos. So wala kang nakikitang mali. Hindi kayo mag-church? Tara! Sa tayo pupunta? Sa mall! Tara! Sa tayo kakain? Bahala na! Di ba? Ay ko, church tayo! Ay, ang dami nila. Sabi mo, hindi, pasimbahan ako. Ay, yan na sasabi ko, hindi nagkakaproblema kayo. Ikaw, nagpunta ng church, sila pumunta ng mall. Pagdating mo sa bahay, walang makain. Sabi niya, pambira, pag ganito man nag-church ka, wala kang makain. Ay, wala nagsaing eh. Bakit? Hindi ka naman kasama eh. Bakit? Kumain sila sa mall, ikaw hindi. O di sana pumili ka na nilang ulam dyan sa kalsada. So, akala mo dumadami ang problema, pero hindi, yun pa rin yun. Nakikita mo na lang na dumadaan ka sa tama, nakikita mo sa paligid, marami silang ginagawang mali. Bigyan ko ng example. Si Noah, tingnan nyo. Si Noah, it was unpleasant for Noah on that stinky bad smell inside the ark. Tama? Ilang araw po at ilang gabi si Noah sa loob ng arko? Ay, hindi alam. Ilan? 40 days and 40 nights. Tama mali? Ikaw nga yan. Nasa loob ka ng isang air condition na bahay. Ang kasama mo, mga hayop na marurumi at mga hayop na hindi marurumi. Tapos nandun sila, umiebak, doon sila lahat, sumusuka, andun, wala naman downspout. Ang baho nun, tama? Yung nga lang tayo ni puting aso ni Buyet, akat sa taas na kumakain ako ng pansit, inaamoy ko eh. Isa pa lang na aso yun. Kasi kay Ronald, pakitakot mo, sakit sa ilong. How much more kung ang dami nun? May aso, may kabayo, lahat naman ang uri ng mga hindi lumalangoy. Yun lang naman yung mga lumalangoy ang hindi kasama doon sa arko eh. Huy, alam ka naman isama pa yung isda sa arko, di patay. Yung lahat lang ng mga hindi lumalangoy ang nandun sa arko. Imagine, nandun ang kabayo, nandun ang aso, nandun ang baboy. Lahat kailangan ma-preserve yun eh. Imagine yung halo-halo po yung ebak no, tapos pati tao, nandun, stinky, mabaho. Sabi niya, pambira naman to. Tapos, ilang buwan ka ron? Isang buwan at halos isang buwan at kalahati ka doon. Di dumikit na sa'yo yung mga amoy nun. Kung ikaw si Noah, kung ikaw yung misis, pambihira. It's very unpleasant for Noah at maamoy niya is, however,
It is better, far better than the storm outside. Oh, sige nga, nandun ka naman sa labas, langoy ka na, langoy, pagod ka na. Tapos pinipilit mong mag-alairik, buhain, papunta dun sa pinakamataas na bundok. Ano yun? Ararat. Pagdating mo ron wala ka pa rin kapahingaan sapagkat sabi ng Bible, 30 feet pa yung tinaas dun sa Ararat. Oh, imagine mo, di lalo ka, anong gagawin mo? Langoy, aso ka na lang dun. Nakababad ka 40 days and 40 nights sa tubig. Mabuti kung mabuhay ka ron. Oh. Ay, ang mga tao doon nakalutang, ang bawaho. Ay, mas mabaho doon. Alam niyo kung bakit? Ang mga nakalutang doon, hindi tae, hindi ebak. Ano? Patay na mga bangkay na nalunod. Wala kang kakapitan 40 days nakababad ka, hindi ka mabubuhay nun. Arlising na yung amen. Oh, mamili ka. Oh, nandun ka, nakaupo ka, pag anong-ganon yung paa mo, ay naaamoy mo yung ebak ng mga animal, o nandun ka sa tubig, palangoy-langoy ka, pain ka sa pating. Alam niyo po, isa nakakatakot po sa dagat, hindi lumubog yung barko yung kainin ka ng pating. Yung habang lumalangoy ka, may umiikot na pating. Hirap nun. Tapos, kakagatin yung paa mo, paa ko, wala na. Maya darating mo isang pating, binti ko, wala na. Yung bang unti-unti killing me softly? O, mamili ka. Nasa loob ka ng barko na mabaho o nasa labas ka na pinapapakan ng pating? Naalala niyo po yung nalubog yung Ibidonia Pass? Namumura ang galunggong? Dahil mayroon po silang mga nahiwang galunggong na pagkuha doon sa galunggong, may buhok ng tao. Naalala niyo yun na walang bumili ng isda? Kayo medyo matanda na rito, kaedad ko. Tama? Naalala niyo yan? Oh. Di ba? Walang bumili ng galunggong. Bakit? Sapagkat nabalita na yung isang galunggong nung hiniwa, nung tinanggal yung may buhok ng tao. Ilang libo yata yung namatay na yun doon sa Ibidonia Pass na yun. Sa Cebu ata yun o Palawan. Oh, di ba? Imagine niyo po yun. Tanong ko kayo ngayon, alin ang mas mahirap? Alin ang unpleasant? Yung nasa loob ng barko o nasa labas ng barko? Minsan, hindi nyo lang po na-appreciate. Are listening? Na mas masarap pa rin ang nasa piling ng Panginoon na nag-i-struggle kaysa sa labas. Minsan, nakakala nyo lang, nung ako'y maging Kristiyano, wala na akong pera, ganito ako. Yun ang nakikita mo, pero hindi mo nakikita na mas kinaiinggitan ang buhay mo. Ang tinitingnan mo lang, bakit kaya ganito kami, ganito? Hindi mo alam. Ang ganda pa rin ang buhay mo kumpara dun sa labas. Naintindihan niyo po ba siya, amen? Kaya minsan, stubborn tayo kasi hirap kasing going straight Hirap kasing magtapat Hirap kasing, talaga naman po, wala namang parting madali. Mahirap maging single. Pero mas mahirap ang maging double. Di ba? Sasabihin ko sa inyo, mahirap maging single. Pero mahirap din pong may asawa. At least pag single ka, wala ka ibang iniisip kundi sarili mo. Ang iniisip mo lang future mo, pag ako na siguro tumanda, sino kaya mag-aalaga sa akin? Wala naman akong anak. Hindi ka naman tatanda, mamatay ka naman ng maaga, pat ka naman ng problema. Pinoproblema mo kasi yung future na hindi mo alam, mas pangit ang future mo kung mag-aasawa ka ng hindi tama. Alam mo ba yun? Bakit kaya ako walang anak? Kapatid ko, mas maganda pa yung walang anak, wala ka sakit ng ulo. Kaysa sa magkaanak kayo, sabi ng iba, alam mo kung bakit wala ka daw anak na lalaki, buyet? Kasi, hindi mo kaya ang lalaki. O, kita mo, kaya blessing yung mga anak mong babae. Kaya itong mga anak mong babae, dapat pag naglakihan kayo, hoy, alagaan nyo tatay nyo, iisang lalaki yan sa bahay. I-preserve nyo. Hikain na yan ang dahil sa inyo. Tapos ng lahat ng COVID, pero siya inuubo pa. Oh. May blessing. Ang hinahanap nyo kasi lagi wala, ay kasi nga pastor, wala, kaya hinanap. Ang problema naman, hindi mo na-appreciate yung meron. Ako niya.
Tingnan nyo, nung wala kang pera, wala kang high blood. Say amen. Bakit? Nung bata pa kami, pag sinandokan kami ng tatay ko ng kanin, tama na yan. Ulam, tama na yan. Tanong, may high blood? Wala. Bakit? Ang papayat namin. Kulang sa kain. Walang high blood. Nung nagkapera, anak, punta tayo sa Jollibee. Anak, punta tayo sa McDo. Anak, punta tayo sa Chowking. Tingnan mo, bata pa, may UTI na. Tingnan mo sa probinsya, 65 years old na. Tumatambling pa. Mayroong positive, may negative. And minsan, nagiging stubborn tayong gawin yung kalooban ng Diyos kasi akala ninyo, sumpa at parusa ang maging tapat. Hindi po! Hindi lang natin nare-recognize ang privilege na mayroon ka kaysa sa wala ka sa Panginoon. Hindi mo lang nakikita yun. Ang tinitingnan mo kasi, yung kapitbahay mong ganito, pumunta ka sa kaibuturan ng buhay niyang mga yan, malalaman mo mas mapalad ka. Buti pa yung kapitbahay natin, panay ang bili ng smart TV. Hindi naman sila smart. May TV nga, pero hindi smart. Yung smart lang ay TV. Ako nyo? Next. Last. To be God-centered life kasi is always the best place, the blessed place, and a pleasant place. Tandaan niyo po yan. Alam niyo kung bakit? Why? Because to strengthen them, strengthening our grip to God. Bakit? Tingnan niyo. Last. Dalawa lang ito. Naalala niyo si Joseph? Di ba? Anong ginawa ng mga kapatid? Binenta. Pagdating doon sa palasyo, pinagbintangan ng hindi totoo, ng rape. Hindi nala sa loob ng kulungan. Wala naman siyang kasalanan. Kung ikaw si Joseph, tanungin ko kayo, hindi ba nagtanong si Joseph na Panginoon, bakit nagtatapat naman ako sa iyo? Bakit nangyayari sa buhay ko yung ganitong bagay? Nung pinag-aaralan ko yan, blessing pa nga ako eh. At least ako hindi napunta sa kulungan, kahit na pagbintangan. You get the point? Pero ano sabi po ng Bible? Because Joseph, ano nangyari? Hindi siya bumitaw sa kalooban ng Panginoon. Nanatili siyang tapat. Anong sabi ng Bible? And the Lord always with Joseph. Ano man ang mangyari? Sa kulungan, sa basurahan, sa kaharian, saan man. Kasama niya ang Panginoon. Anong sabi na doon sa dulo? But as for you, you thought evil against me. Pero dahil siya po'y nasa kalooban ng Diyos, dahil ginaganap niya ang kalooban ng Diyos, ano man ang mangyari, pero yung mga tao, nag-iisip pa rin kahit kapatid nila, pinag-iisipan siya ng masama. You thought evil against me. You done something for me. Ginibanin niyo ako, sinira niyo ako, ginawa ninyo akong parang basahan. Sabi ni Joseph, ginawa niyo ito sa buhay ko. You thought evil against me. But God, because Joseph was with God, in the place of God, and the goodness of God, God meant it to good. Kaya iba pa rin yung nasa kalooban ng Diyos. Kasi ano man ang mangyari sa iyo, kahit pangit, pwedeng i-turn ng Diyos into good. Amen? Pwede maging good eh. Ngayon, bad. Saan ang Panginoon gagamitin ko yan? Para sa ikagaganda mo lalo. Gareth? Ano? To bring to pass. Read this day. To save much people alive. Yan ang maganda kapag nasa kalooban ka ng Diyos. At marami pa yan. Di ko na isa-isayin sa inyo. Kaya ano mayari, Pastor? Bakit ako nagtapat sa Panginoon? Pero bakit nagkakaganito? Huwag kang mag-alala sa dulo niyan. Happily ever after ending yan. Why? Dahil ang Diyos natin, wala siyang pinlano at inisip na ikasasama ng buhay mo. Sa tingin ng tao,
Gumawa ang tao. Sa tingin nila, siniraan ka. Winasak-wasak ang buhay mo. Pero tandaan mo, hanggat kasama mo ang Panginoon, huwag kayong masyadong kaka-complacent, mga kaaway ko. Sapagkat sabi ni David, ibagsak niyo man ako, kalimutan man ako ng tatay at nanay ko, titiyakin ko ito, kakalingain naman ako ng aking Panginoon. At pag ang Diyos po ang kumalinga sa buhay ninyo at nawala ang tatay at nanay nyo, mas maraming tatay at nanay na magmamahal sa inyo. Kaya ng Diyos palitan eh. Ang tao walang kakayanang magpalit. Ang tao walang kakayanan, limitado. Ang Diyos unlimitless siya. He is omniscient. He is omnipotent. He is powerful. He can do anything, everything. Pag nasa Panginoon ka, akala mo lang pangit nangyayari mo sa buhay mo. Pero at the end, meron palang maganda kung bakit nangyayari yon. Para sa ikagaganda lalo ng buhay at ng pamilya mo. All things work together for good. Kaya nasabi natin, God been good. Kaya nung matutunan ito ni Joshua, anong sabi ni Joshua? Joshua chapter 24, verse 15, well, nasa sa inyo yan. If it seems evil unto you to serve the Lord, walang problema sa akin. Choose you this day whom you will serve. Whether the gods which your father served that were on the other side of the flood, or the God of the Amorites, whose land we dwell. Pero ano sabi niya? But as for me and my house, we will serve the Lord. Bakit? Kasi yung lugar na kalooban ng Diyos sa buhay niya, yung lugar na kung saan kayo nagtatapat, nasa church kayo, nasa kalooban kayo ng Diyos, kahit kayo nag-i-struggle, kapatid, tandaan niyo po ito. Kita ng Diyos yan. Para yung isang pelikula ang buhay mo na minsan nasasampal ka, nahuhulog ka sa bangin, nasasaktan ka, inaapi ka, pero darating ang panahon, hawak mo ang mga tala. Sabi nga sa pelikula. Gareth, walang talunan sa Diyos sapagkat ang Diyos kahit kailan ay hindi natalo. Kaya ano yung ating awitin? Victory in Jesus. Manatili kayong nakahawak, huwag kayong bibitaw sa Panginoon, huwag kayong bibitaw sa church natin, tuloy lang, ano man ang mangyari, may makikita kayong negative dito. Bakit? Sapagkat ito'y presensya rin ng mga taong may negatibo ang buhay. May mga kahinaan din dito. Kahit po yung mga anak ko, kahit ako, kahit kayo, pare-parehas tayo na ang sabi ng Biblia, we are just sinner saved by grace. Pero isang bagay ang masarap sa lugar na ito, nandito ang kalooban at presensya ng Panginoon. Huwag kayong lalayo. Kuha kayo ng bahay, isalang-alang ninyo ang church. Kuha kayo ng trabaho, salang-alang nyo ang church. Kuha kayo ng mapapangasawa, salang-alang nyo ang church. Kuha kayo ng paglalagyan ng pera, salang-alang nyo ang church. Giving to the church is not spending, it's always investing. Why? One of this day, ang Diyos magre-repay. At ang payment ng Diyos, hindi lang pera, pwedeng buhay mo, ingatan niya. Nagdadrive po ako ng isang araw, papunta ako ng silang. Imimit ko po yung mga pastor. Bigla pong may lumusot na e-bike dun sa intersection. Yung mga bisikleta sa sobrang pag-iwas, para silang domino. Bagsakan sila, sigawan sila, minura. Ako ito ngayon, head-on-head din kami. Pagtapak ko po ng prino, daos do sa... Alam nyo, bigla siyang nakakabig na ganun. Siya ang baliktad, ako hindi. Pagbangon, tinayo lang yung kanyang e-bike, takbo na, napahiya. Hinabol ng mura ng mga nagbibisikleta. Ako muntik na rin magmura. Pwede yun ay isang biyaya ng Diyos kasi kung mabangga mo yun, ang laki ng gastos. Maraming blessing ang Diyos na hindi laging pera. Magtiwala ka sa Panginoon. Hindi naman ibig sabihin na may nangyayari sa iyo, sumpa. Pero ako naniniwala, pag nasa kalooban ka ng Diyos, ano mang mangyari sa iyo, God
will turn this one day into a blessing of the Lord. Amen? Sana ma-realize natin to. Manatili kayong nagtatapat, ano man ang mangyari. Kahit saan kayo pumunta ng church, may problema yan. Mas mabigat pa nga. Dito sa church natin, at least dito, ginagawa natin yung best na pwede nating magawa. Dito, hindi tayo basta-basta nagpapatayo ng basta-basta. Dito, hindi natin ginagawa ang basta-basta. Dito, hindi tayo nagbibiruan dito. Bakit? Dito, ang presensya ng hari ng mga hari ay kasama natin. Amen? At least, hindi man to perfecto. Meron naman perfectong Diyos. Hindi man perpekto ang leader dito, pero nagsisikap na gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi man perpekto ang mga membro dito, pero nagsisikap na gawin ang kalooban ng Panginoon. Pag tayo nagsama-sama, ako naniniwala, lalo tayong magpapatibay, lalo tayong hahawak sa presensya at kalooban ng ating Panginoon. Shall we all stand?